Welcome back again to my channel. Binabati ko po lahat ng mga ka-OFW ko po dito sa Kuwait, buong Middle East at sa buong mundo po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ginawa ko po itong isang sit-on na vlog po para pag-usapan po natin yung kumakalat na issue po ngayon na nag-cause po ng galit at saka sama ng loob ng lahat ng mga OFW sa ating gobyerno po. Paano pong nangyari na naipasa po ang batas na ito? Sino po ang nagpasa ng batas na ito? Ano po ang mga benefits na makukuha ng mga OFW sa batas na ipinasa nila? Okay guys, naalala nyo in the past few months, may balita po na lahat ng mga Pilipino, may trabaho, walang trabaho, mahirap, mayaman, lahat po ay makakakuha na po ng benepisyo sa PhilHealth. Ang tanong po, saan po kukunin ang perang ipopondo sa programang ito? Okay, so balik po tayo ulit sa simula. Ang batas po na sinunod dati ng ating gobyerno is the National Health Insurance Act, which is the Republic Act 10606. Ano po ang laman ng batas na ito? Ang babayaran po ng mga manggagawang Pilipino po, ibig sabihin lahat ng may mga trabahong Pilipino sa Pilipinas is 3% ng monthly income. Pero ang nakaset po na ceiling income po dati is 10,000 pesos lang. So ibig sabihin, pag nag-income ka ng up to 10,000 pesos, or more than 10,000 pesos, ito lang po talaga ang babayaran. 10,000 lang po ang nakaset. 3% ng 10,000 pesos, which is 300 pesos a month, times 12, which will cost 3,600 pesos. Pero ang babayaran po ng isang manggagawang Pilipino is half lang po ng 3,600 pesos, which is 1,800 pesos. Ang magbabayad po ng half is ang employer nila. Kaming mga OFW, ang binabayaran lang po namin dati is 2,400 pesos lang po. Pero, noong 2018, may nag-sponsor po ng Universal Healthcare Bill, which is ang ating presidential spokesman na dating congressman po dati, na si Mr. Harry Roque, na naipasa naman po at naging batas at pinirmahan po na ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, which is the Republic Act 11223. Ano po ang nasa loob ng batas na ito? Lahat po, kaklarify ko po, kasi parang naging misinterpretation po ng mga OFW to na bakit OFW. Kinaklarify ko po, lahat po tayo magbabayad po ng 3% monthly income. Okay po, sa PhilHealth. Lahat po ng mga manggagawang Pilipino, OFWs at mga seafarers. Okay po. Kaso lang po, ang pagkakaiba po, ang sa Pilipinas na mga manggagawa, may kahati po sila. Half is for their employer, half po sa kanila. Samantalang tayong mga OFW, buo po ng babayaran natin is tayo po ang magsho-shoulder, hindi po ang ating employer dito. Okay po. Tapos dati, sa dating batas na sinunod nila, ang nakaset po na ceiling income is 10,000 pesos lang. Ngayon, for this year, ang nakaset po na ceiling income is 60,000 pesos po. 10,000 na income, 10,000 to 60,000 pesos po. So, ibig sabihin, yung mga sumasahod ng 10,000 up to 60,000 or more than the 60,000, ang babayaran po natin is 3%. Okay, ito na lang po. Lahat ng sumasahod po ng 10,000 to 60,000 pesos is 3% po ng monthly income nyo. Pero yung sumasahod po ng more than 60,000, ang babayaran nyo po sa PhilHealth is yung 60,000 po na ceiling income. Yung nakaset na ceiling income for this year is 60,000 pesos po. So, example natin sa 60,000 pesos, ang 3% po nito is for the whole year, it will be 21,800 pesos.
Okay po. Pero for the following year, sa 2021, mag-increase po ang percentage to 3.5%. Tapos, ang isiset nilang ceiling income is 70,000 pesos. Okay? So, sa sumasahod po ng 70,000 pesos, 10% na po. Hindi na po doon sa 60,000 na ceiling, nakaset na ceiling income. 70,000, which is 4% po, is 38,400. Sorry po. Sa 2021, 70,000 pesos in 3.5% is 29,400 pesos. Okay po. Sa 2022 naman, ang isiset po nilang ceiling income is 80,000 pesos and the interest, the percentage po is 4%, which is 38,400 sa taon po ng 2022. Sa 2023 naman po, bagong ceiling na naman income ang isiset nila, which is 90,000 pesos. 4.5% po niyan is 48,600. In 2024 to 2025, ang isiset po na ceiling income is 100,000 pesos. So sa lahat po ng sumasahod ng 100,000 up, ito po ang babayaran nyo for the whole year. 5% po ng 100,000 is 60,000 pesos. Pero sa lahat po ng nag-income ng 10,000 hanggang sa ceiling point po, 3% lang po ang babayaran nyo. 50,000, 60,000 na sahod, 3% po ang babayaran nyo. Sa 2020, 2021, 3.5, 2022, 4%, 2023, 4.5%, 2024 to 2025 is 5% po. Sino ang makakakuha ng benepisyong ito sa babayaran po nating mga OFW? Lahat po ng mga magulang natin na 60 years old above at mga anak po natin na 21 years old below. Okay? Sa mga OFW naman po, nakasama ang mga pamilya abroad, in case po na ma-admit po tayo, ma-hospitalize po tayo, i-reimburse po ng PhilHealth. Okay, so sa Pilipinas naman, ito po ang pagkakaiba. Kung sa Pilipinas po, ma-hospitalize, wala pong ilalabas na pera kasi agad-agad po sa PhilHealth i-charge. Okay? Sa atin po mga OFW, babayaran po muna natin ang ating bill dito. Ipapadala natin ang mga needs na documents sa PhilHealth, saka po nila i-reimburse. Paano po nila i-reimburse? Through check po yan, ipapadala nila. Hindi po dito abroad, kundi doon lang po sa Pilipinas. So, ang makakapag-claim po is authorized person lamang na ating i-authorize. Okay po? Ang mga kailangan po na i-email sa PhilHealth po is bill for sure, fill out claim for 1 and claim form 2, which is mada-download nyo po sa website ng PhilHealth. I-insert ko po ang link kung saan nyo po makukuha, saan nyo po mada-download yung form na yon. Medical abstract, syempre po, pag ang ating bill po is naka-Arabic, kailangan po natin ipa-translate to English yan. Saka po natin i-email sa kanila. Dapat pong isubmit lahat ng mga papel within 180 days after the patient has been discharged. Okay po? Kailangan din po pala nating i-update ang PhilHealth ng ating documents po para kung magkano po ang dapat nating bayaran sa kanila, which is ang need po nila is PhilHealth membership number. Kailangan po nating i-email sa kanila yan. Proof of income, which are payslips, bank statement, salary certificate, and employment certificate po. I-email po natin yan. Ilalagay ko rin po kung saan nyo, i-insert ko po dyan sa screen kung saan nyo po i-email, which is ofp@philhealth.gov.ph. Okay. Sa ngayon po, sa lahat po ng galit na galit po ng mga OFW, sa lahat po ng sumama ang loob, kalma lang po tayo kasi for sure,
Dito po sa Kuwait, sigurado po may mga grupo or organisasyon po ng mga OFW na magpapadala po ng petisyon sa ating presidente. Kasi sa aking mga napanood, mga na-research, may mga grupo na po ng mga OFW, mga presidente po nila na magpapadala po ng petition para sa ating Presidente Rodrigo Duterte para petition po para i-amend ang Republic Act 11223 na sana is i-consider naman po nila ang mga hihingin na mga pabor ng OFW. Ang nakita ko po na isang president po ng grupo ng OFW sa ibang bansa ng Middle East is hihingin po nila na sana is parehas po ng mga manggagawa sa Pilipinas na kung pwede is 1.5% lang po kasi sobrang bigat po talaga ng 3%. Sa sinabi nga po nila, kinukonsider po nila tayo as bagong bayani po ng ating bansa, pero bakit ibinibigay sa atin ang pahirap na to? Sa atin pahirap po talaga kasi kumakayod po tayo dito sa labas ng bansa para makasuporta sa ating bansa, hindi magiging pabigat sa ating gobyerno, pero bakit ganito? Mga kapwa OFW ko po, relax lang po tayo. For sure, gagawin po lahat ng ating mga kaorganisasyon po dito sa ibang bansa na i-consider naman po ng ating gobyerno, pero wag po nating hihingin na yung 2,400 pesos pa rin po ang ating babayaran kasi isang batas na po ito. Naipasa na po, isang batas na. So, kailangan po nating sumunod. Yun nga lang po, hihingi po tayo ng pabor na kung pwede, sana babaan na lang po, 1.5%. Kasi lahat naman po tayo ng mga OFW at mga manggagawang Pilipino sa Pilipinas. Yun nga lang po, sana gawin na magiging kaparehas po ng mga manggagawang Pilipino sa Pilipinas na 1.5% lang po sana. Kasi sila, may mga employer na magbabayad ng half, tayo wala, isi-shoulder po natin lahat. So, magpapadala daw po sila ng petition. Ito po mga ibang organisasyon sa ibang bansa dito sa Middle East. Magpapadala sila ng petition sa ating President Rodrigo Duterte through Senator Coco Pimentel, which is the party president daw po, to be cascaded to PDP laban na senators and congressmen. Sana po one of these days magkaroon po ng positive feedback. Antayin po natin, sana po ipagdasal natin, ikalma po natin ang mga sarili natin. For sure po, alam natin, maintindihan po tayo ng ating presidente na i-consider naman po ang mga kahilingan natin. So mga kapwa ka-OFW ko po, proud na proud po ako sa inyo. Lahat po tinitiis nyo, hirap, lalo na ngayon, nagko-question kayo sa time ng pandemic na to. Bakit ang gobyerno natin hindi ayaw bigyan ng ating mga pamilya? Kesyo may mga OFW, hindi considered daw po na bigyan ng tulong ng gobyerno, lahat naman tayo apektado po, lalo na tayo dito sa Middle East, no work, no pay din po tayo, stop po ang mga trabaho natin. Sigurado naman po ako, ginagawa naman din po ng ating presidente na masuportahan tayo lahat, kaso nga lang po, hindi naman po ganun kayaman ang ating gobyerno na lahat po tayo suportahan. Syempre, uunahin po talaga yung mga walang kinakain, hirap na hirap po sa buhay. Huwag din po nating i-judge lahat ng mga mahihirap po. Dahil for sure, ginagawa naman din po nila ang lahat na maihaw ng mga sarili nila. Kaso nga lang po, wala po talaga silang swerte. Hindi po umaayon ang swerte sa kanila. Okay po, so ngayon, wala po tayong ibang magagawa kundi mag-hope and pray na sana po i-consider po ng ating gobyerno ang hinihingi nating konsiderasyon. So, sa ngayon po, let's all keep ourselves healthy for our families. Ingat-ingat po tayong lahat. Mabuhay po tayong lahat ng mga OFW sa buong mundo. Salute to all of you po. So, sa lahat po ng mga nanonood po sa aking channel ngayon, ng aking vlog, please po like, share, at subscribe, at huwag niyo pong kalimutang i-push ang button bell para ma-notify po kayo sa mga bagong vlog na
ipopost ko po dito sa aking channel. Thank you so much po sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Thank you so much. Thank you guys. God bless you all.